Sa isang pamahalaang nakikinig at tumutugon, mahalaga ang tinig ng bawat mamamayan. Magandang araw, South Cotabato. Ito ang itanong mo kay Governor Tamayo. Tampok ang inyong mga tanong mula sa mamamayan ng probinsya, social media at email at ang malinaw na kasagutan ng inyong ama ng probinsya. Magandang araw, Gov. Magandang araw man, James, at siyempre sa ating mga tagapakinig nandyan, sa ating mga kaprobinsya, sa ating mga kababayan, sa muli isang napagandang araw sa ating lahat. Unang tanong, Gov, mula sa ating mamamayan, mula sa bayan po ng Tantangan. Governor Reynaldo Tamayo, ang amon nga gobernador nga pinalangga namon nga gobernador, paabot ko sa imong gobernador. Una, magpasalamat kami gid, no? Salamat gid sa imo gid nga effort, imo gid nga kaayo, imo gid nga gugma dire sa Banwasan Tantangan. Nga tani ini nga proyekto, ini nga programa mo ipadayon gid, no? Bisan hindi diri sa barangay sang poblasyon Tantangan, bisan sa lain pa nga mga banwa. Amo lang na Gobernador. Salamat sa imo, Gobernador Tamayo. Gob, san-o mo ihatag ina siya nga hospital dire sa amon. Tani hindi na magdugay, Gob. Amo lang ipaabot ko sa imo. Salamat. Akala ko kasi nagpapasalamat siya sa proyekto na hindi niya naman pinangalanan, yung pala yung hospital sa Tantangan. Alam mo, dapat last year pa nasimula niya. Nagka-problema lang kami ng konti dahil nga sa hindi pa na-titled yung property. So, kailangan pa i-process yung titulo para may lagyan ito ng isang struktura na galing sa government funds. At napaka-importante kasi talaga na title ng property. So nagawa na ng paraan, looking forward na within this quarter ay talagang magkakaroon na tayo na masimula na yung construction ng infrastruktura. At naghihintay na lang tayo ng authority from the Sangguniang Panlalawigan to authorize me to enter into a memorandum of agreement. Ayan. Susunod naman na tanong, Gob, mula rin sa isa sa mga mamamayan natin dito sa ating lalawigan. May sikreto siguro si Gob nga nagwapo na gid sa subong. Wala na siya sang bilbil. Nag-slim na siya. Siguro mahatag niya man sa amon ang sikreto niya. Daw hindi na maginanglanon ni Pabalonay ang sikrito kay tungod nga nakitaan ko man sa imo nga daw mas bata ka man kaysa sa imo nga edad kaya daw klaro makayo nga in love ka. Ang pinakasekreto dira, always in love lang, araw-araw in love ka lang, automatic yan. Magiging feeling yan talaga pag ganun sa buhay. Pero pinaka-importante kasi talaga ay yung ehersisyo, regular, consistent dapat, at the same time, ako kasi plant-based. Pero pag vegetarian, mahilig ka lang sa vegetables, okay na yan. Happy hormones dahil sa araw-araw consistent nag-ehersisyo, talagang gumaganda. Kaya pag masaya ka, hindi ka tumatanda. Edad lang, numero lang yung tumatanda. Pero, siyempre, dahil masayahin, hindi tayo tumatanda. Alright, another question, Gob. Ay, Gob, ang question ko lang po, no, ano ba ang sikreto mo kasi lalo kang gumagwapo? Dugay, dugatikon ng mga taga-South Cotabato. Hindi naman tayo gumagwapo, talagang sadyang gwapo lang siguro. Hindi, yun nga, sinasabi ko, napaka-importante kasi talaga, James, no, yung consistency ba? Ako naman, 470 days na marahil, consistent ako tumatakbo ng 9 kilometers a day at sinisiguro ko umabot ako ng 20,000 steps a day. Pero maliban dyan, itong pagiging vegan or kagaya ng vegetarian na talagang gulay lang yung kinakain, iba talaga. Kasi because of the nutrients na meron tayo at dahil sa yung happy hormones natin natatap, naging masayahin tayo. Yun naman talagang pinaka-importante sa lahat. Alright, sige. Next question, Gov.
Halimbawa, kung wala ka na anak nga below 22, paano na ang solo parent? Kung ano man ang mga benepisyo sang solo parent na parehas ko, sir, nga wala man sing permanente nga income. Basi may Oo, maibuli. basi or kung ano. may maibulig, kaya ang akon lang dito sa DSWD, gipamangkot ko sa naka-assign nga basi may graduate man para sa mga parehas ko nga nag-graduate na sa solo parent. Alam mo, ang kagandahan na ng solo parent, ano? Ang kagandahan lang kasi, talagang malalayan ka ng gobyerno habang pinapalaki mo yung mga anak mo. Dahil napakahirap talaga yung solo parent. Ang kagandahan naman dito, after na lumampas na yun ng 21 years old, lumampas ng 22 years old, at baka stand-alone na yung mga bata. Pag maka stand-alone na yung bata, ito naman yung kaginawaan dahil sila mismo ay makakatulong sa iyo. Pero kahit hindi man sila makatulong, tandaan natin na ang pinaka-importante na i-survive mo sila, pwede naman sarili mo naman unahin mo. Marami tayong mga programa sa gobyerno. Meron tayong mga sustainable livelihood programs na automatically ma-avail mo ito pag dumaan ka sa mga skills training na meron tayo. Ang pagtatap lang ng mga national government agency at yung provincial government ng South Cotabato ay palaging handatan doon para nagtatap, tumutulong na may tap ng mga individual yung mga programa ng national government agency natin. Sige. Another question, Gob, from our social media accounts and email from Donna Hereda Luzano. Gob, sana bago matapos ang inyong termino, mapasemento man ang amon dalan sa Purok Damside, Barangay Sarabia, sana pagtulungan nyo ni Kong Dinan Hernandez. Ayun ang pag-usapan namin yan, medyo napabayaan niya. Pero kasi hindi under yan sa provincial government. Meron nang ginawang tulay dyan. Malapit si Congressman Dinad noon. Noong napag-usapan namin last week ay may na-propose na siya dyan na continuing doon sa road na ginawa niya noon nung siya ay congressman pa. Ngayon, nakabalik siya sa pagiging congressman. Hindi lang congressman, senior deputy speaker pa. So definitely magagawa niya yan ng paraan. At kami naman sa provincial government, kung ano man ang pagkukulang, ay pwede kami magtulungan. Pero ulitin ko, hindi po yan hindi po yan provincial road. At yung provincial road ay yun talaga ang responsibilidad natin na dapat matapos natin bago man lang matapos yung termino ko. Pero ina-assure naman natin na sa pagtutulungan namin ng mga politiko nandyan, baka magawang kagad namin ang paraan niya. Alright. Another question, Gob. Grabe na korupsyon sa flood control project subong sa nasyonal. Paano gina-check sang probinsya nga diri sa aton wala sang korupsyon kag nami ang quality sang aton project? Hindi matagal na yan na problema. Hindi lang yan ngayon na matagal na. Ngayon lang talaga lumabas. Ilang dekada na yan na naging problema. Pero kagandahan kasi dito sa South Cotabato, well executed yung process. Dumadaan talaga sa Regional Development Council. Kaya't napoproteksyonan at nasisilip ito ng Infracom under sa Regional Development Council. Pero pag sinasabi mo ng mga provincial government projects, alam niyo ito talagang ginagawa natin ng paraan na mamonitor ito kaya't meron tayong tinatawag na redundancy in monitoring our projects sa provincial government na South Cotabato. Paano yung redundancy? Ito yung proyekto, meron nag-check yan na project engineer at quality control quality engineers under sa engineering office. Chine-check nila. Bago ka magbuhos, check muna kung pwede nang ibubuhos, titingnan kung tamang mixing. After nun, i-check pa rin ng ating inspectorate under sa provincial governor's office. After nyan, meron pa tayong monitoring under naman sa provincial planning development office. Then, ang panghuli, meron tayong private sector. Tinatawag na rin ito, Provincial Project Monitoring Team composed of private sector. Headed by, pinapangunahan ito ng pribadong sektor mismo. Sila yung nanguna dito, si Carlito Oy. Siya ang chairman ng project monitoring team sa probinsya ng South Cotabato. So, private sector yan, nagmo-monitor yan sila. So sabi ko nga, kung mayroong substandard, ano ginagawa ng pribadong sektor? Ibig sabihin, kung ano man ang pagkukulang ng proyekto, hindi lamang sasagutin ito ng probinsya, kundi pati na rin ang pribadong sektor. Dahil in-involve natin sila sa governance, meron tayo dito sa
lalawigan ng South Cotabato. Alright, thank you, Gov. Next question, medyo light na tanong ito. From Kathleen Ditangco. Gov, ano ang pinaka-the best lesson in real life nga nakuha mo sa imo father, nga nagamit mo as public servant kag bilang haligi sa imo pamilya? Ang pinaka-importante lang talaga na palagi nire-remind sa amin ng aking ama. Kailangan lang talaga yung paa nasa lupa palagi. Ibig sabihin, kailangan down to earth ka. Ramdam mo yung nararamdaman ng taong bayan. Ramdam mo yung nararamdaman ng mga mahirap. Dahil dyan naman tayo nanggaling kinukwento niya palagi sa akin kung paano sila nagsimula, kung paano nag-1D1 paano nagtatrabaho sa farm. Lahat na yon ay talagang in-infuse niya at sinabi na wala kang dapat ipagmamalaki dahil tayo mahirap lamang at nabigyan ng oportunidad. Yung lesson na yon, ang araw-araw nagbibigay sa akin ng lakas na harapin ang lahat ng problema ng taong bayan. Ito tatandaan ninyo, halos everyday, 200 to 300 different problems ang hinaharap sa akin ng tao. At 7 o'clock in the morning, puno na itong bahay ko. Talagang puno ito. Umabot ng more than 100 na tao. Iba't ibang problema, inayos natin yan. So kung kulang ka sa pakiramdam at sa puso mo na dyan tayo nanggaling, ay talagang napakahirap gawin yan. At pagdating sa opisina, ganun pa rin. So yun ang pang-araw-araw na bibigay sa akin ng lakas. Yung mga lesson na naibigay niya sa amin. Alright, magandang lesson. Next question, Gov, from Christine Condino. Ano imo nga favorite biblical verse, Gov? Yung pinaka-importante kasi sa akin, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, which is Proverbs chapter 9 verse 10. Napaka-importante talaga yan dahil kailangan talagang ilagay natin na kailangan may takot, may paniniwala, may respeto tayo sa Panginoon. Pag andyan kasi yan, lahat pumapasok. Wisdom pumapasok. Ibig sabihin, hindi mo kailangan madaliin dahil sa alam mo at naniniwala ka na yung lahat na ito ay nangyayari dahil sa Panginoon. So, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. That is Proverbs chapter 9 verse 10. Grabe man nga pamangkot. After biblical verse, best time for happiness naman daw po, Gov. Hindi, siyempre gabi. 9 p.m. up, best time for happiness talaga yan dahil at 9:30, 10 o'clock kailangan tulog na ako. Napaka-importante yan sa atin ngayon. Alright, sige. Next question, Gov, from Christian Tayon. What's next, Gov, after your term? Ang pinaka-importante tayo ay talagang tinitinan muna natin. Papalapit tayo sa Panginoon, nandun tayo sa Kanya, at bahala na siya kung ano nang susunod na mangyari sa buhay ko. Pero ang pinaka-importante kasi dyan, ulitin ko lang, pag sinabi mo, what's next after my term as your governor? Alam mo, pinapasa Diyos ko na yan, James, ano? Kasi pinaka-importante kasi dyan, sinasabit mo sa Panginoon kung ano yung nararapat at para sa iyo. Kasi hindi pa ako naging governor. Baka kolehiyo pala ako, dinisinyo na rin ng Panginoon na maging governor ako. So, sa tingin ko, yung pagiging governor, lampas na yun sa fulfillment and satisfaction meron ako. So, baka magpa-farming or kung ano man ang pwede sa akin, kung saan man ako dadali ng Panginoon, siguro doon ako. Sige. No pressure, no pressure. Alright, sige. Next question from Cherry May Barrientos. Gov, nga nakaya sang province nga may assistance dayon sa AX, sa iban nga LGU sa South Cotabato, waay pa daw. Alam ko kasi na first quarter talaga mahirapan ang lahat ng local government units. That is why talaga ginagawaan ko ng paraan na makaproduce talaga sa unang buwan, unang linggo pa lamang ng taon, kailangan makaproduce tayo dahil alam ko magkakaproblema ang halos lahat ng ahensya. May it be national government at ng ibang local government. So kawawa naman yung mga tao na wala silang malalapitan. Kaya ginagawa ko talaga ng paraan na first week of the year, kailangan meron talagang pundo na may allocate natin para sa ating mga kababayan. Alright. Lastly na lang, Gov, yung mensahe mo naman sa mamamayan ng South Cotabato at of course, para sa mga susunod pang magtatanong at magpapaabot ng mga katanungan nila sa inyo, Gov. Sa mga kababayan natin sa lalawigan ng South Cotabato, posible nagsasawa na kayo sa sinasabi ko na tayo patuloy na magkaisa para makamtan natin ang tunay na development at progreso. Sa pamamagitan nito programa na ito, sa pagtatanong,
pagpapabot ng problema sa ating gobyerno, yan ay simbolo ng pagkakaisa. At yung pagkakaisa na yan ay matugunan yung mga tanong ninyo, tiyak ko na makakamta natin ng sabay ang tunay na development at progreso ng ating lalawigan. Mabuhay South Cotabato! Maraming salamat, Gov, at maraming salamat din sa lahat ng mamamayan ng South Cotabato na nagpaabot ng kanilang mga tanong sa kahit anumang pamaraan. At sisikapin natin na lahat ng mga katanungan nyo ay maipaabot natin sa ating ama ng probinsya. Sa ulitin, magandang araw at South Cotabato, angat ka sa lahat!